Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang relasyon, working relationship or personal relationship ni Jose Claire Castro at saka ni Miss Eden Santos ng Net25. Mako, may napanood akong interview, tanong ni Eden Santos, yung tungkol sa hair follicle test. Nako, nagalit na talaga si Jose Castro. Ano yan? Paulit-ulit? Ulit-ulit? So, ang perception ko, akin lang ito, na parang naiinis na si Jose Claire Castro kay Eden Santos. Kasi nga, palagi namang nagbabato ng mahihirap na question itong Eden Santos kay Auntie Claire. Kaya, hirap na hirap. Okay, so, may dumaan sa aking wall na post si Jane Rose Barellano. Sabi dito, pagka-lovely. Halos hindi ako makapaniwala itong nakita kong picture ni Auntie Claire at saka ni Miss Eden Santos. Yan o. Pagka-lovely. Ano sa tingin nyo? Totoo kaya ito na o ano lang, theatrics? Ayan, si Eden Santos oh. Ano, tingnan nyo yung tawa ni Yusek. Totoo bang tawa ng pakikipagkaibigan o wala lang? Ganda, no? So, sana naman ma-distinguish nila yung trabaho at saka sa personal. Siguro, kung trabaho lang, talagang ganun. Medyo magkabanggaan sila ng may tanong, may sagot, magkainitan. Kaya lang after that, maganda yung iset aside mo yung trabaho, iset aside din ang personal. So sana, itong picture na ito is more of a personal, yung human to human. Kasi, tayong lahat, mga tao, ginawa tayo ng Diyos. We were made in the image of God. And we are commanded by God to love one another. So, ang gandang picture ba? Yan, no? Magbasa lang tayo sa mga comments. Jane Rose Barillano, yung nagpost. Amigo Dayon, Aron Dili Tirahon. Don't worry guys, friend good na sila in real life. Yes, sana nga naman, friends in real life. Sabi naman ni Bright Green, ngiting traidor. Tingnan nga natin kung may pagka-traidor. Hindi naman. Guwapa nga si Jose Claire Castro yan, no? Noong hindi pa siya naging Palace Press Officer, nanonood ako sa kanyang mga vlog dahil maganda yung mga punto de vista niya kasi inaatake niya ang Marcos administration, lalo na yung pag-appoint kay Larry Gadon. Nako, tuwan-tuwa ko doon. No? Ba't ang daming advisor nitong presidente natin? Nandyan na nga yung mga cabinet secretaries tungkol na poverty alleviation. Bakit kailangan pang hire ng presidential advisor? Ibig sabihin yan, may bobo, kulang sa talino kung marami siyang advisor. Parang ganun sinasabi niya, no? Kaya, ganahan ako dito kay vlogger attorney Claire Castro. Lalo na nung binatikos niya si Rafi Tulfo, yung incidente sa airport, yung nawawalang maleta na lumalabas na parang drama-drama lang. Nako, ang ganda ng banat ni attorney Claire Castro yung pangyayari yun. Kaya mula noon, sinusubaybayan ko na si attorney Claire Castro. At tama yung mga sinasabi niya. Nagtaka ako nung bigla siyang i-appoint na Yusek sa PCO, naging Palace Press Officer na ngayon, taga-depensa ng palasyo. So, I don't know kung paano niya nagawa na dati, binabatikos niya ang isang opisyal ng gobyerno, si PBBM, nung offeran siya ng posisyon, ay tinanggap niya, tapos kinalimutan niya na yung pagbabatikos. Sa akin, parang ang hirap nung gawin nun. Kasi it's a matter of principle.
So, anong ibig sabihin niya? Yung mga batikos niyan, wala na yun. Kalimutan na lang. Ganon ba yun? Anyway, speaking about PCO, no? Nag-resign naman ang courtesy resignation lahat. PCO J. Ruiz. Ano sa tingin nyo? Tatanggapin ba ang resignation? Kasi magtatatlong buwan pa lang ata o 4. Mayroong baggage. May mga issue tungkol sa shares o pagmamayari ng isang kumpanya na may kontrata sa gobyerno. So kung masinsinan o totohanan itong administrasyong ito na bold reset, isa sa dapat tanggalin para mawala yung conflict of interest, itong PCO sa aking paningin lang. Kung talagang kailan, sino na naman ang ipapalit? Pang-ilang palitan na yan? I think nakalimang palitan na ng PCO secretary. Magtatatlong taon pa lang ang administrasyon, 5 palitan na. There is something wrong. Hindi katulad nung kay PRRD, ang PCO secretary si Martin Andanar. 6 years, walang palitan. Yun ang maganda. Yung spokesperson lang, nagsimula ata si Attorney Sal Panelo nung inappoint siya na Presidential Legal Counsel. Kaya yun, pumasok si Attorney Roque. Ganun. So, parang may problema sa communication o messaging ng gobyernong ito. O, yung cabinet mass resignation, may narinig akong komentaryo o interview kay Richard Hidarian, known Marcos supporter ito Nabigla ako dahil binabatikos niya yung mass resignation, parang walang nangyari. Kasi kung ang issue is for performance ng cabinet in terms of services, bakit yung economic managers intact pa rin? O di wala rin nangyari. Ang mga renisyapo lang, Foreign Affairs, Department of Housing, DINAR, parang mahina nga. Theatrics lang. Kaya, hindi ko maintindihan ang ginagawa ng, akala ko, totohanan ng revamp para magkaroon ng fresh start. Kailang, bagong luma, sabi nga ng politiko, bagong luma ang cabinet mass revamp. Okay, so, good luck po. Very good po. Jose Claire Castro and Eden Santos. Sana magkaibigan kayo sa tunay na buhay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang income sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan na mo gero. Salamat. Yan ang gidala ang yang gero. Nagatag-ug sen na makapan di nagaulanan. So, salamat. Og karon mo ni ang balay sa natabangan na mo gero og makita na gid ang kadako sa buslot sa ilang balay. Kaya dako nangadamit siya. Og karon Angkol, unsa imong maistorya bahin sa nahatag sa imong nga sin-on, nindot na kaayo, nakaatop na gyud ka. Unang-una, salamat sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko. Og sa nag-sponsor niini, dagan salamat. Oo. Lagi. Unang-una, salamat sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko.
Di na gid ko ga ulanan. Mm. Og salamat usab sa nag-sponsor ni ini. Mm. Nakadaga pang tabang na Mm. Hinaot ta nga daghan pangatabang ang maabot kanamo dinhi. Mm. Labi na gid diri sa Sitio Garden. Oo. Sa mga katawhan usab nga naga panood sa video. Daghan salamat sa inyo. Sige, Col. Salamat pod.